Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga oras nito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang pang-20 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. At ang hadith natin na pang-20 at pang-21. Ang pang-20, an Abi Mas'ud Uqbata bin Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't, rawahu al-Bukhari. Ang unang hadith na ito, sa hadith na pang-21, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na inna mimman adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Kabilang sa naabutan ng mga tao mula sa mga salita, mga payo ng mga naunang mga propeta. Dahil merong mga payo ang mga propeta na ito ay magkakatulad, kaya ito ay lumalaganap. Katulad ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yan ang pinakaunang mensahe ng lahat ng propeta. At dito ay kabilang sa mga payo salita na inabutan ng mga tao mula sa mga salita ng naunang mga propeta hanggang sa panahon natin ay itong salitang ito. Sa hadith na ito ay sinabi na idha lam tastahi fasna' ma shi't. Itong salita na ito ay kapag ikaw ay hindi nahiya o nagkaroon ng hiya ay gawin mo kung anong gusto mo. Yan ay isa sa mga paliwanag ng mga ulama sa hadith na ito. Na kapag ang isang tao ay nawala sa kanya ang hiya, ay gagawin niya ang mga bagay kahit na ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ibang mga paliwanag ng mga ulama ay sinasabi nila na kung itong gawain na ito ay hindi nakakahiya, ay gawin mo. Walang problema doon. Ngunit sa ibang paliwanag ng mga ulama, kanilang sinabi na idha lam tastahi fasna' ma shi't, ay kapag nawala ang hiya sa isang tao ay gagawin niya. Gawin mo kung anong gusto mo. Kung kapag nawala sa iyo ang hiya, dahil ang hiya ay napakahalaga. Kaya kapag nawala ito sa isang tao, ay talaga namang gagawa ang tao ng mga bagay na maaring ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay talamak sa panahon natin ngayon. Mga babae, may mga edad na kung saan laganap yung tinatawag na paggawa nila ng mga bagay na ito ay hindi kaaya-aya sa mga katulad nilang mga Muslim. At mga babae pa naman at minsan may mga edad na kung saan ay makikita natin ngayon sa social media ng mga vloggers na kung saan ay nawala na yung hiya sa kanila. Nawala na yung hiya sa kanila. Imbis na sila ay gumawa ng maraming mga pagsamba, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang edad, ay saka pa sila nagkaroon ng ganitong mga bagay na ito ay pwede nating sabihin na bagay na nakakahiya. Dahil nawala sa kanila yung hiya, ay ginawa nila ang mga bagay na ito. At kayo po ang lubos na nakakaalam sa mga tao na ito o sa mga lumalaganap na mga kababaihan ngayon ng mga vloggers at iba pa. Minsan, may mga grupo ng vloggers, mga babae at saka lalaki na mga Muslim na wala na yung hiya sa kanila. Yung iba may mga asawa pa at yung iba matatanda pa na kung saan ay subhanallah nawala na yung hiya kaya nagsasalita, gumagawa ng mga bagay na ito ay subhanallah hindi kaaya-aya sa isang Muslim. Kaya po, napakahalaga po na paalalahanan natin ang ating mga sarili na ang hiya ay ito po ay napakahalagang bagay sa isang Muslim. Kaya sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaq alayhi, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ang hiya, pagkakaroon ng hiya, ay ito ay walang dala maliban sa kabutihan. Maliban sa kabutihan. At nabanggit natin mga ulama na kung saan ay dalawang bagay na hindi narapat dito ang hiya. Ito ang una ay ang pagsasaliksik ng kaalaman.
ang pagsasaliksik ng kaalaman ay hindi dapat na tayo ay mahiya. Yung pagtatanong sa kaalaman ay napakahalaga po yan na dapat ay hindi ikahiya ng isang tao ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ganon din, pangalawa, ang pagsasabi ng katotohanan. Kapag alam natin na ito ay totoo, sigurado tayo at may kakayahan tayo na sabihin ng katotohanan at walang pinsala na wala tayong tinatawag na walang mangyayari kapinsalahan sa atin, ay sabihin natin ang katotohanan. Yan ay narapat na malaman natin na hindi sa lahat ng panahon ay kinakailangan nating mahiya. Sa mga bagay ng pagsasaliksik ng kaalaman, pagtatanong, ganun din sa pagsabi ng katotohanan, na ito ay sigurado tayo na ito ay katotohanan at walang kapinsalahan na mangyayari sa atin, ay sabihin natin ang katotohanan. Yan po ay nabanggit ating mga ulama. Ngunit sa karamihan ng mga bagay ay narapat po, lalo na sa mga kababaihan, na magkaroon ng hiya dahil yan po ay napakahalagang katangian ng isang babae. Isang general, pangkalahatan, ang hiya ay ito po ay napakagandang kaugalian. Pero specific sa mga kababaihan. Ito ay isa sa mga napakagandang katangian ng isang babae na magkaroon siya ng hiya. Kaya ito po ay dapat na paalalahanin natin ang ating mga sarili. Sa mga magulang, turuan natin ang ating mga anak, mga kapatid, mga mahram at iba pa na maging katangian nila itong hiya. At ito ay gagawin nila kung makikita nila sa atin ang mga bagay na ito. Kaya narapat po na ito ay gawin natin sa buhay natin at payuhan natin ang ating mga pamilya, lalo na mga kababaihan. Sa mga vloggers po na mga kababaihan, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lahat po ng ginagawa, salita natin ay ito ay isinusulat sa atin at ito ay makikita natin at itatanong sa atin sa araw ng paghukom. Kaya ito po ay dapat na iwasan natin ang mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng paglaganap ng tinatawag ng sabi nila na halal na fashion, halal na tinatawag na pagrampan ng mga kababaihan. Hindi po maaari maging halal ang gawain na ito. Ay may mga lalaki po na nandoon, pinapanood ng mga lalaki at naka-live pa ito. So ito po ay hindi maaaring maging halal. Huwag nating gawing halal ang isang bagay na haram. Yes, tayo mga babae ay inutusan sila na sila ay magtakip. Ano ba ang hangarin dito? Para hindi mangyari ang fitna. Ngayon, kahit na nakatakip ka, pero ikaw ay tinatawag na rumarampa, nasaan yung tinatawag dito na modest? Nasaan yung tinatawag dito na hiya? Nasaan yung hiya sa mga kababaihan? So, dapat po ay wag nating ipaglaban ang mali. Kung mali ay mali, wag nating ipaglaban. Subhanallah. Kaya po sa mga gawain natin ay narapat po na nagtatanong tayo sa mga ulama at hindi lamang po sa may mga kilala o sino man ng mga tao na pwede tayo magbasihan sa kanila. Hindi po. Tayo po ay magbasihan sa mga ulama natin na mayroong takot kay Allah at doon tayo kumuha ng kaalaman sa kanila para hindi mangyari na ipagtanggol natin yung kamalian. May mga tao na pinagtatanggol pa nila itong mga kamalian na ito. Okay. Sa panglabing 21 na hadith, an Abi Amr, waqila Abi Amrata, Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu, qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu qawlan ghayrak. Qal, qul amantu billahi thumma istaqim, rawahu Muslim. Sa hadith na ito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang nagtanong sa kanya, ang nagtanong na ito ay sinabi niya na, ya Rasulullah, sabihin mo sa akin ang mga bagay sa Islam na hindi ko na ito itatanong sa iba. La as'alu anhu ahadan ghayra. Sa'yo ko lang ito itatanong. Sabihin mo sa akin sa Islam, anong meron sa Islam na kapag ito ay nalaman ko na hindi ko na kailangan itanong sa iba. So, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang maikisalita na ito na napakahalaga po. Qul amantu billahi thumma istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Sabihin mo na ako ay naniniwala kay Allah. Thumma istaqim. Subhanallah. Nakita niyo rito, sa Suratul Asr, ang sabi dito sa hadith, ay maniwala ka kay Allah, thumma istaqim, at maging matuwid ka. Gumawa ka ng kabutihan. Matakot ka kay Allah. At dito makikita natin na ang paniniwala
at paggawa ng kabutihan ay hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Yan ay kabilang sa dapat na malaman natin. Yung tinatawag na makita natin sa Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sumumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras ng Asr. Illa alladhina amanu wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusr. Katotohanan ang lahat ng mga tao ay nalugi. Dito ang lahat ng mga tao, al-insan, ma'rifa, lahat ng tao ay nalugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Dito, maliban sa naniwala, nanampalataya at gumawa ng kabutihan. Hindi po siya pwede maghiwalay. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nagpayuhan ng katotohanan at pagtitiis sa mga bagay na ito. Kaya narapat po na malaman natin na ang tinatawag na paniniwala kay Allah, yan ang siyempre ang pinakamahalaga. Dahil yan ang pagpasok sa Islam, yan ang pundasyon ng tao sa kanyang paniniwala, sa kanyang dakilang tagapaglikha, at siyempre yung paggawa ng kabutihan. Na kung saan ay dapat na malaman ng isang tao. Hindi sapat na sinasabi ng tao, ang mahalaga ang puso, ang mahalaga, hindi. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila wujuhikum wala suwarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Katotohanan na hindi titingnan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga larawan, ang inyong mga mukha, anumang kayo, ngunit ang titingnan ni Allah, ang inyong puso at ang inyong gawain. Huwag natin kalimutan yun. Dahil hindi maaari ang isang tao na sa puso pero hindi nagsasala. Sa puso pero gumagawa ng mga bagay, ng mga kasalanan na ito ay pinagbabawal sa Islam at hindi siya nagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At lalo na yung pag-iwan ng salah, yan ay napakalaking kasalanan na kung saan maaaring ang tao ay lumabas sa Islam kapag tuluyan nilang iniwan ang salah. So kaya po narapat sa atin na tayo ay magpayuhan sa tulad ng mga payo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, paniniwala kay Allah at magpakatwid. Pakatwid ay gawin mo ang mga bagay na kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan mo ang anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging matakutin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapin natin na ang buhay natin, bago natin lisanin ang mundong ito, ay tayo ay bawian ng buhay, na tayo ay mananampalataya, tayo ay mga Muslim na sumusunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang pang 21 na hadith at nakuha po natin ang dalawang hadith sa oras na ito. Alhamdulillah. At sa gusto po magtanong, pwede po kayo mag-comment inshallah at ito ay bibigyan natin ng linaw kung alam natin. Kung hindi naman, ito ay tatanong natin sa ating mga ulama. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat at hiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang patuloy na patnubayan at ganun din natanggapin ni Allah ang ating mga mabubuting gawa at dagdagan ni Allah ating mga kaalaman. Ako po muli bumabati sa inyo na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.